Kakapasok lang, grabe to, sumabog na si Attorney Acosta. Kinaladkad sa buwatan PCSO, Rapi Tulfo, FL Tamba. Nako ha, matindi na namang balita ito. Yung pamagatan is talagang nakakashock talaga. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para makabisita kayo sa kanyang channel at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. So, siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Attorney Presida Acosta hindi na mapipigilan pa at tila binanatan si Senator Rapi Tulfo matapos tawagin itong bobo ang isang PAW lawyer. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon ang tila pagbuelta ng Public Attorney's Office Chief na si Attorney Presida Acosta kay Senator Rapi Tulfo. Ibinulgar kasi ni Attorney Presida Acosta sa publiko na tinawag ni Tulfong bobo ang isa sa mga PAW lawyers. Ayon pa nga kay Attorney Presida Acosta, para di umano silang tinapakan nito matapos tawaging bobo at tamad ang isang PAW lawyer na hindi naman daw totoo. At ayun, syempre talagang aalma to si Attorney Presida Acosta dahil alam natin na isa siya sa mga PAW lawyer. So, parang nirekta, parang tinawag na bobo. Naku. Siyempre kahit naman sino, napakasakit nun, no? Pag nadinig mo, tawagin kang bobo, ganyan. Yan ang hirap kay Tulfo, no? Talagang masabi-sabi din, no? Pero sana, pag nasa kalagitnaan, wala nang aatras. Kasi biglang natatahimik pag nasa gitna, Umibilib tayo sa una, siyempre talagang nagpapayanig, 'di ba? Tapos pag nandiyan na, medyo kasarapan na, kainitan na. Yung labasan na ng ebidensya, biglang tweng, 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 tweng. kahit nga daw tinawag pa niyang bobo ang isa sa mga PAW lawyer, ay pinatutunguhan pa rin nila ito ng maayos. At bakit nga ba raw nilalahat ni Senator Rapi Tulfo ang mga komento nito? Maaari naman daw siyang diretsuhin ito kung sinong abogado ang hindi maganda ang naging trabaho, dahil mayroon naman daw silang due process para litisin ang isang abogado. Ayun ang hirap kay Senator Rapi. Kumbaga, hindi niya nililinaw. Dapat kung sino lang talaga yung sinasabihan niyang bobo, dapat ayun talaga yung itukoy niya. I-pinpoint niya na wala nang blind item. Diba? Kasi nga syempre, maaapektuhan yung mga attorneys sa PAW. Pag sinabi kasi mga bobong attorney dyan, ganito, sino sa amin? Diba? May mag-iisip niyan. Parang sa ano yan yung sa PTA, diba, yung mga teachers, halos lahat dama yun. Diba yung sinabihan niya na ganyan na ano ba yan, nag-uuwi ng electric pan, Diyos ko naman, Mario Joseph, ano ba ang nangyayari yan kay Senator Rapi? Diyos ko Senator Rapi, ano yan? Tiraw nga ba na iintindihan ni Senator Rapi Tulfo na hindi isang kliyente lamang ang inaasikaso ng isang abogado sa Public Attorney Office? Sa katunayan pa nga, may buntis pa raw na abogado na halos hindi na natutulog para matugunan lamang at masagot ang ilang public advices. Kaya wag raw magsasabi ng bobo si Senator Rapi Tulfo sa ilang abogado ng Public Attorney's Office, lalo't hindi nito alam ang sakripisyo ng ilan sa kanila. Kaya Attorney Presida Acosta pinapa-public apology noon sa Senator Rapi Tulfo, at ang balitang ito ay pilit inuugnay ngayon ng ilan sa ating mga kababayan na tila nayayabangan sa inaasta ni Senator Rapi Tulfo sa Senado, lalo na ng mga taong labis na sumusuporta sa kanya. Kami nakausap nga ako niyan sabi ko, anong masasabi mo tungkol kay Senator Rafi? Ganyan. Kasi tinanong ko yung sino iboboto, ganyan. Sabi ko, bakit ayaw niyo iboboto si Senator Rafi? Ang nagiging ng kausap ko is para daw yun nga, parang medyo nagiging mayabang. So, sorry Senator
no, Senator Raffy, hindi lang po sa akin nanggagaling ito. No, siyempre, tayo humihingi tayo ng opinyon ng ilan. Pag may nakakausap tayo, yun ang nasasabi nila na parang naging sobra yung talagang pang-ano, 'di ba? So, diyan sanay tayo kay Senator Raffy do sa Tulfo in action. Sanay naman tayo talaga sa kanya. Pero yung as in ganito na nagkakasunod-sunod na parang yung problema sa PCSO, 'di ba? Tapos biglang natahimik, tapos kapag may sinisita siya, ganito ganyan, pag mga malalaking tao daw biglang natatahimik. Tapos ganito yung mga teachers naman na hindi naman dapat pinupuna, yung mga PTA. Tapos ngayon may tinawag na bobo naman ngayon sa 'di ba? Ang hirap kasi niyan, lahat na dadamay. No? Mas maganda talaga is ipaliwanag niya kung sino. 'Di ba? I-pinpoint na. Wag na yung gawing palaisipan kasi syempre maaapektuhan diyan yung ibang mga attorney. No? Ngayon sino talaga 'yon? Di sabi mo, ikaw ganto, ikaw ob ka. Kung talagang yung tapang talaga ipapakita. Ganun talaga, rektahan na. Wala nang blind item pa. Unti-unti nang nadidismaya at ayon pa sa kanila. In fact, matulungin si Mr. T pero ang kanyang tulong ay nanggagaling din sa social media at kabahagi ang taong bayang mga viewers. Huwag siyang umasta na akala mo siya lang ang tumutulong sa taong bayan. Masyadong mataas ang tingin ni Raffy Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Yung pa isa, talagang masakit siya magsalita. No, nandiyan na tayo, sige, masakit magsalita. Kung talagang yung mga kalaban talaga ng bansa, yung mga nagpapahirap sa bansa talaga yung binabanatan niya. No? Pero kung hindi niya tinutukoy kung sino talaga, is mahirap talaga kasi lahat yan masasaktan. Sinasabi ko nga, kumpara dun sa PTA, tsaka dyan sa, ikukumpara natin sa PTA, tsaka dyan sa PAW, parang ganun yung nangyari. Kasi parang lumalabas nila lahat 'di ba? Attorney Persida Acosta, mabuhay ka. Pinatunayan mo na ang public attorney ay matatalino at matatapang. Akala ni Tulfo, siya lang ang matapang. Ito yung senador na palaging I'm sorry. Patapusin muna ninyo ako. In other words, palaging pinuputol o hindi pinapatapos magsalita ang kanyang kaya pati investigasyon napuputol din, hindi din natatapos. Person. In other hand, in his conduct of hearing, he the only wants to hear himself. Parang kung sino pa kung makapanlait ng kapwa. Bravo, Fauci Acosta. Do not tolerate the grandstanding Tulfo. Senator pa lang yan, umaabuso na. Papaano pa kung nanalong presidente? Kita mo, ang dami nang natatakot na maging presidente siya. Pero marami pa rin na gusto siyang maging presidente. Hindi naman natin maaano yung mga tao na kung ano yung gusto nila. Karapatan nila yan. Kung sino yung gusto nilang piliin sa 2028 na maging presidente. Merong ayaw kay VP Sara, merong gusto kay Raffy Tulfo, merong ayaw kay Raffy Tulfo, may gusto kay VP Sara. Halos lahat ng kinakausap ko ng mga tao, sa kanila lang naglalaro sa 2028, yung sa pagiging presidente, halos sa kanila lang talaga. Yung iba, yung others, ganun ang nagiging resulta dyan. Pakaikli ng pasensya sa mga taong mas nakakababa sa dapat medyo ni Senator Raffy yung niya. Para siyang masyadong hot temper, di ba? Tulfo, alam mo ba na ikaw sana ang susunod kay Duterte na walang kinatatakutan at deretsahan kung pumuna? Pero nagkamali ako dahil habang tumatagal kayo sa Senado, mas nakikita namin ang inyong totoong hangarin. Pero tama yun, ikaw ang susunod na Duterte. Medyo maganda yun. Sana, 'di ba? Kung katulad talaga siya ni FPRRD. Yung tapang niya is hanggang katapusan, hanggang sa dulo, bagbabanatan tayo, ganun yan. No? Hanggat nasa katwirang ka, talagang lalabang ka. Ganun yun Yun yung nakita natin kay Senator Raffy noon. Na handa niyang ipaglaban ang karapatan ng mga tao. So sinasabi ng iba na, dahil may social media lang yan. Dagdag views lang yan, dagdag ganon. O pagpalagay na natin ganon, pero may natutulungan pa rin. Kaso nga lang ito sa Senado, noon yun yung nakikita ko, yung napapanood ko noon sa Raffy Tulfo in action. Pero ito sa Senado,
medyo kapag may sinimulan, si Senator Rapi nga, kapag may sinimulan siya, kailangan istapusin niya. Kasi ang nangyayari, sinisimulan niya, wala, nabibitin. Parang yung may pinapagawa kang bahay, nabitin, walang budget. Ganon yun eh. Diba? Ipakita mo talaga na handa mong ipaglaban ang taong bayan. Kasi natutuwa nga tayo nung una eh. Kasi talagang pinaglalaban niya yung karapatan kapag may umaabusong mga ganyan sa gobyerno. Pinaglalaban niya talaga. Kaso nga lang, netong tumagal-tagal, bakit nagkakaroon ng post? Yung post, nagpo-post na hihinto. Biglang tumatahimik, di ba? Yun ang naging bato sa kanya eh. O, kailangan talaga is meron kang paninindigan. Kailangan yung tapang mo kahit anong ano sa'yo, kahit na sulsulang ka o tapatan ka lang kung ano-ano. Kung gusto mo talaga ipaglaban ng taong bayan, ipaglalaban mo talaga. Yung tapang mo talaga ipapakita mo. Diba? Yung, tsaka wala kang pinipili, no? Na kokondinahin o babasagin. Ganun yan eh. Basta umaabuso sa karapatan ng mga tao at umaabuso sa bayan natin, yan talaga dapat gisahin. Naman kailangang idaan lahat sa grandstanding sapagkat wala kayo sa telebisyon. Ang Senado, katulad ni Duterte, matapang pero may galang sa kapwa-tao. End quote. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Nagre-repair din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nagre-repair. Isa lang po siya sa nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit po siya nag-argumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ay, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Yun ang nakakabilib, no? Kung sa mga ganyang PAW lawyer, no? Alam naman natin kasi, alam ko, mga libre yan, di ba? Kasi public service sila. No? Kung hindi ka makakakuha ng abogado, na syempre, mamahal ng mga abogado natin ngayon para i-depensa kay sa PAW ka kumuha. Di ba? Makakakuha ka. Magagaling din ang mga lawyer dyan sa PAW. At saka nag-aasikaso din. Kaya unawa natin na yung sinasabi ni Atty. Acosta na sasabihan ng ganon. Dapat hindi eh. Ngayon, kung merong galit si Senator Rapi na PAW lawyer na tinutukay niyang ob-ob, dapat pinunto niya na kung sino. 'Di ba? Hangga't hindi niya kasi pinupunto at nagsasalita siya pag PAW, damay lahat 'yun. No? Kung saan sabihin si attorney ganto, 'di ba? Walang problema. O ikaw pala yung ob-ob eh. Yung ginawa mo, 'di ba? Kumbaga may katwiran si Atty. Acosta rito eh. No? Parang sa mga teachers nga ulit sa PTA. Lahat siya naghihirap magturo sa mga estudyante, sa mga anak natin. Tapos makakarinig sila ng gano'n na, uy, kami inuuwi namin electric pan, parang ganito, kurakot kami. Parang masakit sa mga teachers yun. Diba? Ito naman ngayon sa PAW lawyer naman. Senator Rapi naman talaga. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Oo, ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Yun naman pala eh. Dapat sabihin kay Atty. Acosta kung sino yun. Banggitin na! Diba? Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? O Mr. T? Hindi ko po alam. Ay kayo ba ay magtatayo ng katambal ng PAW, pamalit sa PAW? Ang PAW po institusyon na po ito eh. Kayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office.
pangalanan niyo po, sino po ba yung problema niyo na Pau lawyer na hindi banggitin na umaattend dapat. ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po. Para po sa kaalaman niyo, Mr. T, mahigit 10 na pong abogado ang sinibak namin dito. After notice and hearing. May due process po kami dito. Kayo po, parang walang due process ang ginawa niyo Sinintensyahan niyo na kaming lahat na hindi kami umaattend ng inquest proceedings. Ano po yung datos namin? Ilan, direct yung ating inquest for this year, Harry Jel? Nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Ayan, para sakto. Walang Ramdam na ramdam mo yung inis kay attorney. Siyempre, nakakainis naman yun, no? Kumbaga, parang nilalahat kayo. Kumbaga, damay pati yung mga matitino, Mariosep. Invento, walang false information. Ito po ang summary. Sa inquest po, noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAO. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. So, ba't mayroon litrato nito? Ngayon ko napansin kasi naka-focus ako kay attorney Acosta Yung mukhang solve na ang PCSO issue. Ay, nako, ayaw magsalita dyan, nako. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. Kaya Atty. Acosta ako nakatingin 600. So ano po ito? Si Mr. Ano po itong Recover datos na talaga. ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may client's form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito imbento. Ay yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAO. Saan nyo po pinulot ito? Baka po nung panahon, wala pa po ako sa PAO. Dalong panahon ko po ngayon, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. May actual na tao po yan. Hindi imbento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Parang nga nangyayari kasi ngayon yung paninita ni Senator Rapi, parang ang tingin niya sa lahat, tamad, walang silbi. Hirap kasi pag masyado kang nasanay sa programa. Kumbaga, iba na ngayon Kumbaga, dapat medyo pumino-pino ng konti. Kailangan medyo magkaroon siya ng mga basihan sa bawat bibitawan niyang salita dyan sa Senado. Diba? Huwag yung parang nasa programa pa rin siya. Kasi mahirap yung ganun. Yung nasa Rapi Tulfo in Action. Sa Rapi Tulfo in Action, unawaan natin na ganun siya. Pero ngayon nasa Senado, medyo kailangan na pag-aralan mo yung sitwasyon. Pag-aralan mo muna bago ka magbitaw ng salita. Kasi diyan mahirap magkamali Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Sasabihin nyo malaki sweldo? Nangihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAO lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yung po yun? At ang sikmura ay kumakalam? Dahil... So eto, parang sinisilip yung sinusweldo ng mga PAO lawyers. Dahil nga parang napakalaki. Alam nyo naman kasama natin, gobyerno kasi yan. Sa gobyerno yan No, yung PAO. Ngayon, kung maganda naman ang nagiging serbisyo ng mga PAO lawyers naman talaga, hindi na parang maging question yun yung sweldo nila. 'Di ba? Kung nakakapagbigay sila ng tama, 'di ba, sa mga kliyente nila, sa mga humihingi ng tulong sa kanila. 'Di ba? Bakit natin susumahin yung mga bagay na alam nating nakakatulong naman sa atin? 'Di ba? Kasi ang laki din ng hirap niyan, yung mga attorney, mga lawyer na yan. Malaki hirap niyan. Sa pag-aano pa lang ng mga kaso, 'di ba? Nahihirapan din yan. At kung ikaw sinasabi ko nga, kung ikaw hindi ka makakuha ng abogado na kaya mo, kasi hindi naman lahat may kakayahan na kumuha ng mga private lawyer. 'Di ba? Na pagkamamahal. So, nagiging takbuhan sa PAO. Bakit naman lahat ng mga ng government, bakit nasisilip? Ibig ko sabihin, nasisilip, yung magaganda namang kalakaran, issue ng nasisilip.
Gaya ng PTA nga ulitin na naman natin. Bakit nasisilip? Alam nyo, para sa akin uulitin ko paulit-ulit. Yung mga teacher, hindi na dapat natin pag-isipan niya ng ganyan dahil alam natin na may naitutulong sa mga anak natin, sa mga estudyante. Kung mag-uwi nga sila ng isang ventilador, sige, okay lang yun. Sa isang taon na pagsisilbi nyo sa mga anak namin, kulang pa yung isang ventilador na yan. So sasabihin ng iba, chef, binabayaran naman, Diyos ko naman, binabayaran naman ng gobyerno. Gobyerno nagbabayad sa kanila, di ba? Mga buwis natin, kahit binabayaran natin sila, no, na tayo nagpapasweldo sa kanila. Dugot, pawis, isip, sakripisyo ang ginagawa ng mga teachers. Parang ganun din ng mga abogado. Yung mga public na mga abogado. 'Di ba? Kaya dapat hindi sila napapag-isipan ng ganyan. Kung meron man mga gumagawa ng hindi maganda diyan sa mga public service na 'yan, 'di ba? Dapat ipunto kung sino ang gumagawa nun para maaksyonan. Kasi kung hindi ipinupunto 'yan, nagsisilbing palaisipan, is para kinukonsinti niyo 'yan. 'Di ba? Nadadamay pa yung iba. At kapag hindi nyo sinasabi, parang gusto nyo mawala yung isang isang institusyon na yan. Diba? Parang, tanggalin na lang natin yung pau. Parang wala naman sila. Parang ganon. Diba? Walang pambili ng pagkait merienda si Pau Lawyer. At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom. Ano pa ang gusto nyo? Ayun nga lang. Sa totoo po, nasaktan kami lahat Masasaktan talaga. Ang laki ng ahensyang ito. Kasi yung salitang bobong, masakit din yun, no? Why atakihin nyo publicly? Sa isang istasyon na alam ko yung may isang may-ari dyan, naging boss ko rin at nag-sumuporta sa PAW sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Hindi meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyo i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Institutionalize po itong PAW. Huwag nyo pong gibain. Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAW kung walang patotoo sa masang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging fiscal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Ang gagaling yan. Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges, naging prosecutor, dumaan sa screening ng Department of Justice. Kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAW din sila i-repair. Kaya sabi ng mga PAW lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat nadala, galing sa kanino man, ay asikasuhin po namin kayo. Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natungayan natin si Attorney Acosta. Alam natin, no? Parang nakikita natin si Attorney Acosta talagang naging apektado dun sa nangyari. Kasi nga naman, ayaw kasi linawin. Talaga si Senator, linawin mo na kasi kung sino yun. Tsaka bawat salita mo kasi dapat mag-mention ka na, banggitin mo na, no? Itag mo na. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.